Hello po, Miss Gay. Magandang araw po sa inyo, pati na rin sa mga listeners ng channel nyo. Dahil maraming nagbabahagi ng mga karanasan o kwento ng mga OFW sa channel na ito. Gusto ko din sanang i-share sa inyo ang kwento ko at sana po ay mapili ito. Ito ay tungkol sa pagpatol ko sa amo kong Indiano na isang doktora. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Iza. 31 years old. Isa po akong domestic helper dito sa Dubai. May asawa ko sa Pilipinas at may isang anak na inaalagaan naman ng nanay ko. Kapitbahay lang namin ang nanay ko. 2 taon na akong hindi nakakauwi. Ang amo ko po ay isang Indian na doktora, cardiologist sa isang private hospital dito. May asawa siyang British, isang negosyante sa real estate. Maganda, matalino, yun nga lang palaging busy. Madalas wala sa bahay. Laging may business trips, meetings, late dinners. 2 na ang anak nila. May 2 akong kasama na parehas na Nepalese. Ako lang ang mag-isang Pinay doon. Si Mina ang tagaluto at kaming 2 naman ang bahala sa bahay at sa mga bata. Malaki ang bahay nila. Napakalamig ng aircon kahit tirik ang araw. At sa loob ng bahay na iyon, nagsimula ang hindi ko inaasahan. Sa una pa lang, Miss Kay, ramdam ko na ang kakaibang tingin ng amo ko sa akin. Ito na naman tayo sa mga among gano'n ang ugali. Tuwing uuwi siya galing ospital at walang asawa niya, sinasadya niya talagang dumaan kung nasaan ako. Kapag nasa kusina ako, kapag nagbabacuum ako sa may sala, doon siya uupo sa may couch at kunwari may babasahin. Pero ramdam ko naman ang pagtitig niya sa likod ko. Isang gabi noon, wala si Madam. Nasa London daw para sa deal. Tulog na ang mga bata. Yung 2, nasa quarters na. Nagpupunas ako ng glass wall sa sala nang maramdaman kong may nakatayo sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko si Sir. "Still working?" tanong niya. "Yes, sir." Hindi naman siya umalis at nakatingin lang sa akin. Lumapit pa nga siya ng kaunti. Sapat ang lapit para maramdaman ko ang init ng katawan niya. "Do you know something?" Bigla niyang sabi. Tumingin ako sa kanya. Napakunot ang noo ko dahil sinabi niya, "I like Filipinas." Parang huminto ang oras ko. "Sir?" Ngumiti siya ng konti. "They warm, loyal, and also beautiful, like you." Hindi ako nakasagot agad. Kinakabahan ako pero hindi naman ako umatras. That's nice, sir." Sagot ko na pilit kinakalma ang pananalita. Hindi naman siya tumigil. "I noticed you the first month you arrived." Mas lalo kong kinabahan noon. Sir, I'm here. I'm just doing my job." "I know. That's what makes it interesting." Isang hapon, naglilinis ako ng master's bedroom. Alam kong wala nun si Madam dahil may event siya sa Abu Dhabi. Biglang bumukas ang pinto. Napatigil pa nga ako. "Si Sir." "You didn't knock, sir?" Sabi ko. "This is my house." Sagot niya na kalmado naman ang boses. Lumapit siya habang hawak ko ang bedsheet na papalitan ko. "You look cute when you're nervous," sabi niya. "I'm not nervous, sir." Tapos lumapit pa siya. "You are," sabi niya. Ramdam ko ang tibok ng puso ko noon. Napakalakas at halos marinig ko dahil sa katahimikan ng kwarto. "You don't have to be scared of me," dagdag niya. "But I'm not scared, sir. I just respect boundaries." Ngumiti siya. Doon na ako umatras ng kaunti. "Sir, you have a wife. And you have a husband too." Sagot niya agad. Hindi siya umalis noon. Nakatingin lang siya sa akin na parang hinahamon ako. "You're sad," sabi niya. "You don't know that? I can see it." Parang may tumusok sa dibdib ko nun.
Totoo ba? Halata bang nakikita niyang nalulungkot ako? Lumapit siya ulit, mas malapit pa kaysa dati. But I don't touch what doesn't want to be touched. Bulong niya. Nanigas ako noon. Do you want me to stop? Tanong niya ng diretso. Kaso hindi ako makasagot. Nanginginig talaga noon yung tuhod ko. At kabadong-kabado ako. Hindi ko masabi ang oo. Hindi ko rin masabi ang hindi. At doon niya ako tuluyang sinukat. Ang katahimikan ko. Pero mula noon, naging mas matapang siya. Hindi naman lantaran sa harapan ng iba. Pero kapag kaming dalawa lang, malinaw ang intensyon niya. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga unan, lumapit siya at tumayo sa harapan ko. You think about me too? Sabi niya. Sir, please. Look at me and say you don't. Tumingin naman ako sa kanya. Hindi ko alam kung galit ba yun o takot o ibang klaseng init. Sir, you're playing fire. Sabi ko. I like fire. Sabi naman niya. Sa totoo lang nun, Miss Kay, sinubukan kong iwasan siya hanggat maaari. Hanggat kaya ko. Kapag naririnig ko nga yung boses niya kapag nasa sala siya, sa kusina ako pupunta agad. Kapag paakyat siya ng hagdan, bababa naman ako. Hindi ko siya tinitingnan sa mata. At kapag kinakausap niya ako, may ikli lang ang sinasagot ko sa kanya. Pero hindi siya tumitigil. Kapag wala si Madam, o kaya naman niya nasa kwarto lang nito, gumagawa talaga siya ng paraan para mapalapit sa akin. Minsan bigla siyang tatayo sa likod ko habang naglilinis ako. At alam mo yun, parang pinaparamdam niya talaga sa akin. You can't avoid me forever. Bulong niya minsan. Sir, please. Sasabihin ko sa kanya. May mga araw kapag nasa bahay lang si Madam, dahil ilang araw siyang walang lakad noon. Napakatahimik ni Sir kapag nandun siya, na para bang napakabait na asawa. Wala siyang pinapakitang kakaiba kahit sa akin, para bang wala lang. Pero kapag pumunta na sa kwarto si Madam at magpapahinga na, doon na siya kumikilos. Isang beses nga, naglalaba ako nun sa laundry area. Bigla siyang pumasok. Lumapit siya nun sa akin at tinawakan ng braso ko. Hindi naman madiin, pero malinaw ang intensyon niya. Relax, sabi niya. Mabilis kong inalis ang kamay niya. Sir, please. Madam is upstairs. Ngumisi lang siya. She won't come down. Kinabahan na ako noon. Doon ko mas naramdaman ang napakadelikado kong sitwasyon. Hindi naman ako basta babae lang sa kalye. Nasa loob ako ng bahay nila. Ako ang katulong, siya ang amo. Baka mamaya imapahamak pa ako. Pero kahit ganoon, may parte pa rin sa akin na hindi makakapagsinungaling. Dahil ramdam ko ang kuryente sa pagitan namin. Babae lang din naman ako, Miss Kay. Hindi naman ako malandi, pero nadadala din. Pinilit kong ituon ang isip ko sa ibang bagay. Isang araw nga, tumawag ako sa Pilipinas. Masayang-masaya ako noon dahil sabi ni nanay, may pader na daw yung pinapagawa kong maliit na bahay sa probinsya namin. Concrete na raw ang haligi. Nakita ko pa nga sa video call ang bubong na binubuo. Napangiti talaga ako noon. Sa wakas kahit papaano, ang paghihirap ko ay makikita ko. Aba, nay, malapit na. Sabi ko, konting-konti na lang. Sa susunod na lang ulit na sahod kapag nagka-budget na ako. Para saan ba't mauunti-unti ko din yan? Sabi ko sa nanay ko. Pagkatapos ng tawag, hindi ko na malaya na nakatayo pala si Sir sa likod ko. Nagsorry agad ako kasi akala ko papagalitan niya ako. Lumipas pa ang ilang araw at linggo, tahimik siya kapag nandyan si Madam. Pero hindi tumitigil ang paghawak niya kapag may pagkakataon siya. Minsan sa kusina, sinasadya niyang dumaan sa likod ko. Dumadampi ang kamay niya sa bewang ko. Tapos sasabihin niya, I'm sorry. Pero hindi naman mukhang nagsisisi. Isang gabi, tumawag ako sa Pinas. Ibang tono ng nanay ko noon. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Kinabahan naman ako ng mga oras na yon.
Akala ko may nangyaring masama. May bali-balita dito tungkol sa asawa mo. Ano naman ho yun, Nay? Nambababae raw. Parang nanlamig ang kamay ko noon. Sabi-sabi lang naman ho yun, Ma. Alam mo naman ang chismis dyan sa atin. Aba, mali ko kung totoo o hindi. Hindi naman magkakaroon ng chismis kung walang nakakita. Hindi ko agad pinaniwalaan yun. Hanggang sa makalipas nga ang ilang araw, tumawag ulit ang nanay ko. Sinabi niya sa akin mismo na siya ang nakakita. Ba't ngayon niyo lang ho sinabi sa akin, Nay? Nung nakaraang linggo pa yan. Hindi ko naman masabi sa'yo. Alam ko namang nasa abroad ka. Mahirap ang buhay dyan. Mamaya baka mapano ka pa. Nakita ko siya. May kasamang babae. Maingay at nagtatatalak na sabi ng nanay ko. Parang bumagsak ang mundo ko. Sigurado ka ba, Ma? Oo. Magsisinungaling ba ako sa'yo? Ako mismo ang nakakita. Doon sa bahay na pinapagawa mo. Hindi pa nga tapos. Nakapag-uwi na ng babae. Hindi ko ba naman alam dyan sa asawa mo? Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw noon. Dahil wala naman akong magawa. Kinabukasan, tinawagan ko ang magaling kong asawa. Ayun, nagsorry agad. Ibig sabihin, totoo? Natahimik siya noon. Hindi ko naman matiis. Matagal kang wala. Nagkamali ako. Anong magagawa ko? Bayaran. Nanginginig kong tanong. Oo, bayaran. 1 beses lang naman eh. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung ginawa niya o yung dahilan niya. Bakit kasi sa bahay pa? Halos pabulong kong sabi. Hindi ko naman alam na pupunta doon ang nanay mo. Nawala rin sa isip ko. Sa huli, hindi ko na siya sinigawan. Wala na akong nagawa at hinayaan ko na lamang. Pagkatapos ng tawag na yon, pakiramdam ko may kung anong namatay sa loob ko. Ilang araw din akong tahimik na nagtrabaho. Wala akong kagana-gana. Wala akong pakialam kung nakatingin si Sir o hindi. Isang hapon, wala si Madam. May business meeting siya sa Abu Dhabi. Dumating si Sir galing ng duty. Kita sa mukha niya ang pagod. Pero nang makita niya ako sa may sala, nagbago agad ang ekspresyon ng mukha niya. Iza, lumapit siya sa akin. Nung mga sandaling yon, naalala ko ang asawa kong may kasamang ibang babae sa bahay. Naramdaman ko agad na uminit ang ulo ko. Pero kasabay nun, naramdaman ko rin ang init ng kamay ni Sir sa braso ko. Look at me, sabi niya. Tumingin naman ako. Hindi ko na nakita ang amo ko. Nakita ko na ang isang lalaking gustong gusto ako. O gustong gusto lang akong matikman. Say it, sabi niya. What? Sabi ko. Say it that you want me. Tahimik lang ako. Ilang segundo na ang lumilipas, hindi pa rin ako nagsasalita. Hanggang sa mahina akong sinabi, don't stop. Doon nag-iba ang lahat. Sa araw na iyon, sa bahay nila, habang wala ang asawa niya, tinawag niya ako papunta sa study niya. At sa unang pagkakataon, hindi na ako umiwas, Miss Kay. Pumayag na ako. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko nung sabihin kong, don't stop. Parang hindi nga ako yun eh. Parang may ibang Iza na biglang nakaramdam ng pagod. Nang galit. Nung nasa study room kami, hindi agad siya kumilos. Tinitigan niya muna ako na para bang hinihintay na umatras ako. I just want to be sure, sabi pa niya. Huminga naman ako ng malalim. Siguro dala nga ng galit, dala ng sakit. Sinabi ko, I'm sure. Lumapit siya ng dahan-dahan. Una, hinawakan niya munang kamay ko. Napakainit. Look at me. Bulong niya na naman. Tumingin ulit ako sa kanya. Hindi siya nakangiti. Napakaseryoso ng mukha niya. Parang may desisyon din siyang ginagawa ng mga sandaling yon. Hinila niya ako palapit at niyakap. Mahigpit. Hindi naman ako agad gumanti, pero hindi rin ako kumalas. Sa yakap na iyon, alam kong hindi ako katulong.
Pero hindi rin ako ang asawa. Ako ang babae. Narinig ko ang paghinga niya sa may tenga ko. At doon na ako nakaramdam ng kakaibang init at kuryente. "You smell good." Bulong pa niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o matakot. Hanggang sa dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ko. Hindi siya nagmamadali. Parang matagal niyang gustong gawin yun sa akin. Tumingala ako ng bahagya. At doon niya ako hinilikan ng marahas. Una sa noo, sunod sa pisngi, hanggang sa labi, na dumausdos pa sa leeg ko. Naligas ako ng mga sandaling yun, pero ilang segundo lang din, gumanti ako. Alam kong mali pero hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Hinawakan niyang mukha ko, maraha na parang mahalaga ko. "Relax," bulong niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang taon, hinayaan kong may magdesisyon para sa akin. Hindi ko na ikukwento yung detalye. Alam niyo naman na siguro ang sumunod na nangyari. Basta ang alam ko, binigay ko ang sarili ko sa kanya. Pero hindi niya ako pinilit. Pumayag ako ng kusa. Pagkatapos noon, tahimik kaming nakaupo sa may couch. Inaayos ko yung damit ko. Siya naman nakasandal. Hinihingal pa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Guilt? Pero may kakaibang saya rin. Tumayo siya at lumapit sa drawer ng mesa niya. May kinuha siya. Pagbalik niya, may hawak siyang sobre. Inabot niya sa akin yun. "What's this?" Tanong ko. "Open it." Binuksan ko naman. At nakita ko ang pera. Nalalaki ang mga mata ko noon. "Why?" "For you." Hindi ako agad nakapagsalita. "But I didn't do this for money." Sabi ko na medyo nasaktan. He stepped closer. "I know. That's why I'm giving it." Hindi ko maintindihan. "You need it. Just accept it." Parang tinamaan naman ako. "Sir, I'm not..." Pinutol niya yung sasabihin ko. "But if you want to do it again, then I will give you money again." Nanlamig ang mga kamay ko. "Sir, my wife is busy. You know that." Diretso niyang sabi na tila naging malungkot ang tono. Natahimik lang ako. "I am a man, Iza." Dagdag pa niya. "I work all day. I'm tired. I need a woman to satisfy my needs." Diretsahan niyang sabi na walang paligoy-ligoy. "Do you want again?" Tanong niya. Hindi ko naman siya agad nasagot. Tinitigan ko ang sobre sa kamay ko. Naalala ko yung bahay na pinapagawa. Mukhang hindi ko na yata kailangan panghintay ng sahod ko para matapos yung bahay. Naalala ko din yung asawa kong umamin na kumuha ng bayarang babae dahil hindi na niya matiis. "Say it," sabi niya ulit. Hindi siya galit, pero hindi rin siya nagmamakaawa. Alam niyang may power siya. At alam kong may choice din ako. "Is this just about your needs?" Tanong ko. Tumingin siya sa akin. "It can be more. But no drama, no trouble." Ibig sabihin, malinaw ang pagitan naming dalawa. Walang label, walang pangako, transaction lang. Huminga naman ako ng malalim. Alam ko na kapag tinanggap ko ang perang to, iba na ang magiging papel ko sa bahay na to. Hindi lang katulong. "Sir, don't treat me like I'm cheap." Sabi ko pa. Lumapit siya sa akin. "You're not cheap. That's why I chose you." Pinili ba talaga o ginamit? Hindi ko alam dito. Sabi ko sa isip ko noon. Sa huli, tinupi ko ang sobre at hinawakan ng mahigpit. Hindi ko pa naman sinasabing oo, pumapayag ako. Pero hindi ko rin sinabing hindi. At sa katahimikan ng gabing yon, alam ko, hindi ito ang huling beses. Sa paglipas ng mga araw, hindi na yun naulit ng isang beses lang, kundi pa ulit-ulit. Kala mo sabik na sabik si Sir. Sa tuwing wala si Madam, sa tuwing may business trip to,
O kaya naman sa tuwing maaga tong natutulog. Sa kwarto at kaming dalawa na lang ang gising. Hindi na ako umiiwas sa kanya. Alam ko naman na ang mangyayari. Minsan sa study room kami, minsan naman sa guest room. Minsan nga may nangyari pa sa amin sa sala nung tulog na ang lahat. Basta siyang bahala sa CCTV. Alam niya naman na siguro ang gagawin ton. Hindi ko na rin kailangang ikuwento o idetali ang lahat. Basta sa bawat pagkakataon, mas nagiging kampante siya. At mas nagiging sigurado naman ako sa naging desisyon ko. Dahil sa bawat sobre na inaabot niya sa akin, mas mabilis umangat ang pader ng bahay namin sa Pilipinas. Unti-unting natapos. Napaplatadahan ko na, napapinturahan ko pa. Mabilis lumipas ang mga buwan. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng nanay ko at habang naka-video call kami, ayan, tapos na. Pinakita niya sa akin ang maliit pero maayos na bahay. Napangiti ako noon. Kung magkapera ka, pwede mo nang palagyan ng kisame. Abay at least makikita mo ang pinaghirapan mo, hindi ba? Sabi nito, na proud sa akin. Bigla akong napaisip, pinaghirapan nga ba? O iba? Dahil alam ko naman sa sarili ko, nakapalit ng perang binibigay ng Indiano kong amo. Nag-i-enjoy din ako. Una, hindi ko naman talaga akalain na may perang magiging involved. Actually, pinagbigyan ko lang talaga si Sir dahil sa galit ko sa mister ko. Pero since si Sir nang nagbibigay, tatanggi pa ba ako? Kung tutuusin, hindi lang nga bahay ang natapos ko. May ipon din ako kahit papano sa bangko dahil hindi ko nga nagagalaw ang monthly salary ko. Hindi na tuloy ako kinakabahan kung sakaling magkaroon ng emergency. Hindi man ako proud sa paraan ko, pero hindi ko rin maitatanggi na napakalaki ng naitulong nun sa akin. At nakakagulat nga, kahit ilang beses kaming nagkasala sa likod ng asawa niya, ni minsan hindi kami nahuli. Sobrang busy talaga ni Madam. Laging pagod o kaya laging nasa labas. Minsan nga parang magkakasalubong lang sila sa bahay na parang hindi mag-asawa. May mga gabi na habang katabi ko si Sir, iniisip ko kung alam ba niya ang ginagawa ng asawa niya. Pero wala naman akong nakita kahit isang hinala man lang sa mga mata ni Madam. Siguro dahil wala naman siyang oras para magduda. Lumipas pa ang mga buwan. Malapit nang matapos ang kontrata ko noon. Isang gabi, pagkatapos nang may nangyari sa amin, nakaupo ulit kami sa couch noon. Nagsalita ako. My contract is ending soon, sir. Sabi ko. He looked at me. You'll renew, sabi niya. Umiling naman ako. No, I'm going home. For good, sabi ko. Natahimik siya. For good, ulit niya. Yes. Bumuntong hininga siya. I can increase your salary. It's not about money anymore, sir. Sabi ko na para bang magkaibigan lang kaming nag-uusap. At totoo yun. Hindi na tungkol sa pera. May bahay naman na ako. May ipon ako kahit papaano. Hindi man kalakihan. At pagod na rin ako mabuhay ng may lihim. Hindi naman siya nagmakaawa noon. Hindi rin siya nagalit sa akin. Tumango lang siya ng dahan-dahan. You'll be missed, sabi pa niya. Hindi ko alam kung ako ba talagang mamimiss niya o ang katawan ko lang. Actually, sa totoo lang, mabait yung amo ko. Sadya lang sigurong kulang siya sa kalinga ng asawa niya, na hindi nabibigay ni Madam ang pangangailangan niya bilang lalaki, kaya siya naghahanap sa iba. Ilang linggo pa nga ang lumipas. Bago ako umuwi noon, may bagong dumating na Pinay. Fresh from the Philippines. Mga 25 lang ang edad. Tahimik pa at napakamahiyain. Ako ang nag-orient sa kanya. Habang tinuturuan ko siya kung paano maglinis at kung anong oras gigising ang mga bata, napansin ko na ang paraan ng pagtitig ni Sir sa kanya. Parehong titig ng sa akin. Parehong sukat. At alam ko na kaagad. Hindi ko kailangan na maging matalino para maintindihan
kung sino ang susunod na target ng sir ko. Isang gabi, habang nasa kusina ako at siya ay dumaan sa likod ng bagong dating, nakita ko ang bahagyang paglapit niya. Parehong galaw, parehong diskarte pa rin. Kahit kailan talaga si sir. Hindi ko naman na siya kinumpronta. Hindi ko rin pinayuhan ng babae. Bawat isa sa amin, may sariling dahilan kung bakit kami nandito. At bawat isa may sarili ring desisyon. Bahala ka kung anong magiging desisyon mo sa buhay mo. Umalis ako ng bahay ni sir nang walang iskandalo. Walang naghinala at walang dramang nangyari. Binigyan pa nga niya ako ng huling sobre bago ako sumakay ng taxi papuntang airport. For your new life, sabi niya. Ngiting-ngiti ako noon at abot-abot ang pasasalamat ko talaga sa kanya. Hindi ko na tinanong kung kapalit pa ba yun ng kung ano. Basta ngumiti na lang ako. Goodbye sir. Take care. Sabi ko pa. Pagbalik ko sa Pilipinas, sinalubong ako ng mga anak ko sa bagong bahay namin. Masaya, maayos, at kumpleto. Kinumpronta ko ang asawa ko noon kinagabihan. Binungangaan ko talaga siya. Sa bahay pa talaga natin. Sigaw ko sa kanya. Nagsorry naman siya ng paulit-ulit. Isang beses lang naman yun eh. Tsaka hindi ko na uulitin. Wala kay. Anong magagawa ko? Ang hirap din pigilan. Tinitigan ko siya. Hinayaan ko na. Kung tutuusin nga, mas marami pa nga akong kasalanan kaysa sa kanya. Dahil ako, ilang beses kong binigay ang sarili ko sa amo ko. Hindi dahil naman mahal ko. Hindi din ako pinilit. Dahil gusto ko rin. Kaya sa huli, pinatawad ko siya. Siguro dahil pareho rin naman kaming nagkamali. At pareho rin kaming may pagkukulang. Hindi ko na alam kung ano bang nangyari sa bagong Pinay na naiwan doon sa Dubai. Wala kasi akong balita. Minsan naiisip ko kung tinahak niya rin kaya yung parehong landas na ginawa ko. O kung mas matapang siyang umiwas. Pero hindi ko na problema yon. Basta ako, pagbalik ko sa Pilipinas, maayos na ang lahat. May bahay, may ipon, at kumpleto pa rin ang pamilya. At kung magiging totoo ako sa sarili ko, hindi ko itatanggi sa inyo, sa lahat ng nakikinig sa channel na ito, pati na rin sa inyo Miss Kay. Nag-enjoy din naman ako sa doktor kong amo. At siguro, yun na lang ang dadalhin kong sikreto habang buhay. Ito po yung kwento ko Miss Kay, ang maiksing storya ng buhay ko sa ibang bansa. Kung sakaling maiyeri to, maraming salamat po. At kung makabasa man ako ng mga komento, negative man or positive, tatanggapin ko po. Thank you so much and God bless po sa inyong channel.